Ito pong Home for the Faithful, ang panalangin po natin sa Panginoon na yung mga lingkod ng Panginoon, kapag dito sila sa Puerto Princesa o pag tumanda sila, magkaroon sila ng lugar para meron silang tirahan. Ito po ay nagsimula sa mga panalangin ng mga kapatiran. At alam niyo po, ito talaga to ay patak-patak lang. It is all by God's grace talaga. Actually, pandemic pa, nag-pandemic, di ba? So, paano magsisimula yung ganito? Mahirap yung buhay. Pero alam niyo yung provision ng Panginoon, tuloy-tuloy lang siya. Kasama ko yan Good morning mga tangay. Good morning friends. Today is September 29, 2023 and we stand in the goodness and faithfulness of the Lord because finally, we are done with our Home for the Faithful project. Ito po, tapos na po ang duplex na po, one-story duplex na magiging tahanan po ng mga manggagawa ng Panginoon dito sa Zion Hills Drive, Barangay Santa Lourdes. And today ay hinahanda na po namin ang tahanan na ito para kami po ay makapag-turnover na sa ating mga pastor. Ang project po na ito ay pinagkatiwala lang po sa amin, isang malaking pagkakataon at pribilehiyo na makapag-build kami para sa mga manggagawa ng Panginoon na ang dalangin namin ay talagang makatulong sa pag-build ng kingdom ng ating Panginoon. Napakasimple lang po ng design ng bahay na to. It's an open plan house and hindi na po natin inartehan, hindi na po natin binonggahan ng husto, no? Dahil ang tahanan na ito, ang pinaka-purpose ay magsilbing open space, magsilbing tahanan, refuge, and also a place for traveling saints, workers of the Lord who are traveling from other places and who don't have a place to stay. Nakita po namin kung gaano kabuti ang Panginoon throughout the build and it is our pleasure and privilege na matapos na ito. So bago ko kayo iikot sa project na ito, just a few words from our clients, no? Clients natin sila, our brethren, Pastor Paul. Good morning po. Yung project po nito, we call this the Home for the Faithful. At ito po ay ibinigay ng Panginoon. This is 1,000 square meter property na binigay ng Panginoon. Isa sa kapatiran po ang pumayag po na mag-down lang po ng 300,000 and 10,000 monthly sa lugar na to at pwede na po magsimula ng simula po ng building po ng Home for the Faithful. Ang prayer po natin sa Home for the Faithful, number 1, para po sa mga batang pastor, this will be the place po for them to learn sa mga trainings po. At pangalawa po, sa mga discouraged na pastors, sa mga dumadaan sa mga matitinding pagsubok, we are praying that this place will be a haven for them, that they can rest. And thirdly, ang panalangin po namin sa Panginoon, ang panalangin natin sa Panginoon, na sa lugar pong ito, yung mga retired at wala po talagang tirahan ng mga pastors. Ito kasi marami sa mga pastors natin, actually mga pastors natin, wala silang insurances, walang hindi nag-i-insurance. Kaya ang panalangin natin sa Panginoon na pag natapos yung paglilingkod nila sa Panginoon, at least may lugar silang pupuntahan. No? Actually, hindi lang ito sa Puerto Princesa, meron din ito sa Coron, Palawan. At ang panalangin natin sa iba't ibang lugar pa. Ito po ay nagsimula sa mga panalangin ng mga kapatiran. At alam niyo po, ito talaga to ay patak-patak lang. Gusto ko lang pong linawin yung mga projects po na ganito, hindi po ito nanggaling sa tithes and offering. No? Hindi po ito nanggaling sa tithes and offering or sa missions fund. Ito po ay patak-patak outside the tithes and offering and missions. Patak-patak ng mga kapatiran at mga prayer partners na hindi lang taga JYF pero outside JYF na nananalangin. It is all by God's grace talaga. Actually, pandemic pa, nag-pandemic, di ba? So, paano magsisimula yung ganito? Mahirap yung buhay. Pero, alam niyo yung provision ng Panginoon, tuloy-tuloy lang siya. Actually, nung kinontak natin si Engineer Abet tsaka si Sister Janice, nung nag-uusap kami, sabi na wala kaming funds na hawak. Basta pwede bang patak-patak lang din. So, sinabi namin yung kalagayan po ng church. Tapos, eto pong yung couple na to, ay sabi na, sige pastor, laban kami dyan. So, tinulungan po nila tayo
para makapagsimula po nito. At ito po patak-patak lang. Sabi namin pag may funds, tuloy. Pag walang funds, stop lang. Pero alam niyo po ba, tuloy-tuloy din yung provision ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi ko na lang sa mag-asawa, sabi ko, oh please lang, konti lang yung workers para hindi masyadong pressured. Pero napakabuti po ng Panginoon. The Lord has been so good po. Ito po yung pang-7th na building na pinagkatiwala ng Panginoon para i-build, no? Ang maganda pa pala kapag may professional na gumagawa. Actually po, yung unang 6 na ginawa namin, wala lahat plano yon, tsaka walang permit yun. Yun lang naman ang makikita yata dito. Sa Coron po kasi parang pwede pa doon nung panahon namin. Parang hindi pa uso yung permit. So eto po, sa biyaya ng Panginoon, eto yung kauna-unahang project namin ni Pastor Boy na meron pong permit. Pangalawa, eto po yung ginawa na building na merong plano. May permit, may plano. At pangatlo po, maganda yung pagkakagawa. Nung ginawa namin doon, ang sabi nga namin ni Pastor Boy, isa lang yung marunong, yung iba nagmamarunong. Iba po, quality talaga yung sa biyaya ng Panginoon. Dinala kami ng Panginoon kina Engineer Abe at kay Sister Janice para tulungan, para hindi na kami nagmamarunong. So may permit, may plano, pagkakagawa ay excellent po. Actually po, ang totoo niyan, wala na kami, basta kami nagbibigay na lang ng patak namin. Sila na yung pumili lahat at excellent po. At alam niyo po, isang ginamit din ng Panginoon, may isang foreigner nakapunta dito. Nakita nila yung nakita pa nila, actually hindi pa po, bare pa po ito. Nakita po nila yung trusses, nakita nila, sabi, tuwang-tuwa yung mag-asawa pong yun. Sabi niya, pagbalik namin sa Amerika, magpapadala kami ng pera. Kaya pati sila po, pumatak dun. Nakita nila yung ganda, satisfied sila sa gawa po, kaya tuwang-tuwa sila, nagpadala sila ng pera. So kaya po medyo mas napabilis pa itong pagkakagawa po ng Home for the Faithful. Yung gawa namin sa Coron, yung unang 6 na ginawa namin, yung iba bako-bako siya, tapos ang word namin lang, pwede na yan. So maganda po talaga yung guidance ako sa mga, lalo na doon sa mga pastors na kasama ko. Siguro maganda talaga yung concentration natin sa pagpapastor. Yung mga gawain ganito, ibigay natin doon sa mga gift ng Panginoon, doon din sa loob ng church, kasi sa loob ng church may mga engineer, may nurses, may doctors, ibigay lang natin kung saan yung forte nila, yun ganun siguro. Maganda po. Maraming salamat sa mga tropa natin dito na ginamit ng Panginoon, yung mga tropa natin na dinadalaw ko dito palagi, maraming salamat sa inyo, sa pagtsatsagaan nyo sa lugar na ito para maging maganda. So Lord willing, actually ang pinagpipray namin, sabi namin, sa susunod na building, engineer, tulungan mo kami. Actually po kasi, ang totoo niyan, wala pong bayad si engineer. Hindi po kasama si engineer. Tsaka yung mag-asawa pong ito, kasama pa sila sa pumapatak. Tapos alam niyo po, share ko lang naman. Ito po, sabi na ba, patak-patak lang, ganun. Nainip na yung mag-asawa, inabunuhan na nila. So ngayon medyo may pressure, hindi naman po. Hindi naman nila kami pinipressure. So inabunuhan na nila. Tapos yun, babayaran na lang namin sa kanila. Wag niyo pong gagayahin. Special lang po. special lang po kami, special case. Okay. So yun po yung nangyari. Yung asawa po namin kasi, hindi nila halos nakikita palagi ito. Hindi sila yung nagpili ng tiles, hindi sila nagpili ng lababo, ilaw, lahat. Pinagkatiwala na namin ito kay engineer tsaka kay Sister Janice. At nung nakita nila, ang sabi na, yes, kasi po naranasan na nila yung six buildings na kami nagpagawa ni Pastor Boy. Sabi niya, yes, buti pala. Hindi na natin pinapakialaman talaga, buti hindi niyo pinakialaman. Ngayon maganda. Tuwang-tuwa po sila nang makita po nila yung lugar na to. At alam niyo po, ang nakita ko, yung tibay, yung ganda. Kaya ang panalangin natin sa Panginoon, yung makikinabang nito, hindi lang yung generation na to, but the next generation, yung mga susunod, darating ang panahon, kukunin din kami ng Panginoon. Pero ang panalangin namin, yung next generation, mapapakinabangan pa nila yung lugar nito sa biyaya ng Panginoon.